Hi everyone! Today is a very special day because I'm celebrating my 14 years of living here in Norway. So I decided to make a day in a life vlog. I'll be sharing top 3 things I am super grateful about living here in Norway. Plus today is also Norway's Constitutional Day. So, tara! Simulan natin ang araw ng tama kasi kahit sobrang planuhin natin ang araw natin, madami pati mga bagay na hindi natin control. Mahalaga yung prayer natin and guidance through His Word. Medyo late ko na pala ginising yung mga bata dito kasi alam ko na magiging mahaba yung araw namin today. Pero actually nagsisi din ako kasi hindi sila nakasama sa parade. Pero okay lang, next year na lang. May work din kasi sa JB. So, i-meet na lang namin siya after ng work niya. Mag-meet kami sa church kasi meron kaming practice sa 1 for our anniversary ng church. So, alam ko na gagabihin kami dun. So, late ko na sila ginising. Tapos pala na-invite kami mag-lunch ng isang family friend namin. Taga-church din. So, dun kami kakain ng lunch. Ayan, nag-prepare na din lang ako ng tapo na pwede kong dalhin sa kanila. So, after nito, i-prepare ko na yung mga bata and yung sarili ko. So, ayun na nga. Grabe, 14 years na pala ako dito sa Norway. Gusto ko pa sana ikwento yung mga first days, months, experience ko dito, pero siguro sa ibang vlog na lang yon. So, if you want, you can follow us here para kwentuhan ko kayo. Pero ngayon, ito muna. 3 things I'm super grateful living here in Norway. Actually, madami, pero top 3 muna. Number 1. Safety, benefits, and quality of life. Sobrang thankful ako kasi napunta ako dito sa bansang Norway, which is recognized as one of the safest countries in the world. Grabe. Nung nagpunta ako dito, hindi ko naman alam yun. Naalala ko pa, mga unang araw namin dito, nagulat ako kasi kapag mag-order ka, yung mga pang-save ng table ng mga tao dito, cellphone ang gamit o kaya naman buong bag nila iiwanan nila sa table. Tapos sobrang konti lang din yung rate ng crime nila dito. Post ko na lang pala din dito sa video para makita nyo at para sure din ako na tama yung mga sinasabi ko, search ko. Papunta na pala kami sa house ng friend namin dyan. So, mag-drive lang kami ng konti. Ayan si Sela, tuwan-tuwa siya kasi ang dami niya nakikitang tao na may daladalang flag. Tsaka mga nakabihis na color flag daw. So, tuloy natin. Yung benefits, sobrang dami yung benefits. So, mag-mention lang tayo ng konti. Yung maternity leave, for example, dito sa Norway, yung maternity leave mo up to 1 year with pay, pwede. Tapos, lahat ng mga bata dito, meron silang Barnatrig. So, monthly allowance yun. Monthly hanggang mag-18 sila. Tapos, pag single parents ka naman, meron ka din extended and transitional benefits. Tapos, yung school dito, libre. Free siya from kindergarten hanggang bago mag-college. And then, pag mag-college naman yung mga bata, wala na rin isipin yung parents kasi yung government, nagpapaloan sila sa mga students. Cover lahat, housing, everything. Ang maganda, pag natapos nila yung course nila or nakagraduate sila, 40% lang doon sa loan nila ang babayaran nila. Tapos pa, no pressure ang bayad. Pag nagtatrabaho na lang sila. Ganun. Actually, na-experience ko rin yun kasi nag-aral din ako dito ng 1 year. Nandito na pala kami sa church. Ayan, nagsa-set up na sila. Ano na rin si Tata JB. Dumating na. Tapos, sana nga tayo? Ayun, benefits pa din. Healthcare benefits. Grabe. Libre ang hospitalization dito. Kahit anong treatment, chemo man yan, transplant, operation, papasok ka ng hospital, lalabas ka, wala kang babayaran. Pati taxi mo pa uwi kung walang maghahatid sa'yo, libre. Tapos, sa work naman, kung magkasakit ka, sick leave with pay. Grabe, minsan kahit 2-3 years kang sick leave, with pay pa rin yun. So, na-experience ko rin yun. Wala naman akong sakit, pero nung nagbubuntis ako, medyo nahihirapan ako kasi nahihilo ko lagi. So, hindi ako makapasok. So, simula na nabuntis ko from day 1, na nalaman ko nabuntis ako at silong-hilo na ako. Hindi na ako pumasok hanggang manganak ako. Tapos, nung nanganak ako, meron pa rin akong 1 year na maternity leave. 'Di ba? Thank you talaga, Lord. Tapos, kung mawalan ka naman ng trabaho for some reason,
may matatanggap ka ring support sa kanila daily, and then plus tutulungan kanilang makahanap ng trabaho. Pero kung talagang may sakit ka or na-aksidente ka at hindi ka na talaga makabalik sa trabaho, may support ka na sa kanila monthly for the rest of your life. Number 2, konti lang yung tao dito sa Norway. So, ang Norway daw is mas malaki lang ng konti sa Philippines. Pero yung tao dito sa Norway is 5.6 million people lang. Dahil nga konti yung tao, tahimik siya, peaceful, walang pollution. Tapos yung nature, grabe, sobrang na-preserve. Ang ganda din talaga ng nature dito. Super amazing. So, since nag-start na ako mag-vlog, so, isi-share ko yun sa inyo sa mga susunod na vlog natin. Tapos, summer na. So, if you want, you can just follow. Paulit-ulit ako. Follow lang kayo kung gusto nyo. Last, ito talaga yung pinaka-thankful and grateful ako. Kasi, dito sa Norway, dito ko nakilala si Lord. Dito na bago yung buhay ko. Dito ko nalaman kung ano yung purpose ko. Oo, magandang lugar ito. Pero actually, hindi yung lugar eh. Kasi naniniwala ako, kahit saang lugar ka pa, kung magiging malapit ka sa Diyos, kung hahayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo, at iaalaw mo na ang purpose niya ang maghari sa buhay mo, mararanasan mo yung kapayapaan at kasaganaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Itong Norway, alam mo ba, ang yaman na nila, ang ganda, pero alam nyo ba, ang taas ng suicidal rate, ang dami pa rin nagpapakamatay. Bakit? Kasi walang Panginoon. So, hindi pera, hindi tagumpay, hindi rin magandang lugar, kundi presensya niya sa buhay mo ang pinakamahalaga. At kapag inuna mo siya, hinanap at lumapit ka sa Kanya, ang mga tagumpay ng buhay, kaya niyang ibigay yun sa'yo. Walang imposible sa Kanya. Maganda ang plano niya sa'yo, nasaan ka mang lugar o nasaang sitwasyon ka man ng buhay mo ngayon, may planong maganda ang Diyos sa'yo. So dalangin ko kung nanonood ka pa na maranasan mo yun dahil ang Diyos ay naghihintay lang naman, handang-handa siya na pagpalain ka. Magsisimula ang lahat kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo because He is our mediator. Mahirap makalapit sa Diyos kasi lahat tayo ay makasalanan. Pero sabi ng Biblia in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Yun lang, salamat sa oras mo. At kung sa palagay mo ay meron pang ibang kailangan makarinig nito, you can freely share this. God bless.